Okay mga boss, welcome back. At pag-uusapan natin ngayon ay labor, klase ng repair tungkol sa amplifier. Integrated amplifier especially sa Concert 502. Bakit naman 502 na naman? Yung kasi mga boss yung pinakamaraming siguro kada buwan hindi ako makakapag-repair ng 502. Yun ang pinakamaraming repair dito. At nagtataka din ako. Na-realize ko nung nagbablog na ako. Napakarami pala talagang Concert 502 user. So, hindi ko naman sa pinopromote na taon lang talaga na yun ang pinakamarami. So ngayon, lagi nagtatanong yung customer, magkano ba yung pa-repair? Magkano ba talaga yung labor? Magkano yung babayaran ko? Magkano ba talaga boss magagastos? Parang ganon. So mga boss, dalawang klase ng repair yung ina-apply ko sa Concert 502. Unang-una, yung overall or kaya restoration, full package, pakyawat, isang presyo na yon. Tapos dito tayo sa isang basic repair na tinatawag. Overall at saka basic repair. Yung basic repair kasi na tinatawag, mag-range yung labor natin dyan is siguro yung pinakamababa o pinaka-minimum na sinisingil ko sa basic repair ay 350. Tapos up to mga 800 yan. Depende sa sira ha, at depende sa gustong ipagawa ng customer. Kasi hindi rin pare-pareho yung customer. May mga gusto ng kung ano lang yung galawin mo, yun lang. So sa basic repair mga boss, kung ano lang yung pinapalitan o pinagalaw ng customer, doon lang tayo magwawarranty. For example, ang amplifier ay pinapalitan lang ng main volume. Main volume lang ang pinalitan, wala nang ginalaw na iba. So, pag nasira yung main volume, may warranty tayo doon sa labor. Yun. Paano kung halimbawa, nagpagawa si customer, dinala sa shop ngayon, nagpapalit siya ng main volume, napalitan na, okay na main volume. Pagdating sa kanila, kinabukasan, hindi na tumunog. So, labas po tayo dyan. Kumbaga, kasi, hindi naman kasama sa ni-repair yun. Kung anong section lang, kung anong parts lang yung ginalaw at pinalitan, doon lang. Yun po yung tinatawag na basic repair at mas mababa lang din yung labor niyan. Kadalasan kapag palit main volume lang, ang ginagawa ko ay sinasama ko na sa labor. 350 na po yun. Kasama na yung pyesa doon. Actually, yung 350 parang labor na lang din yun. Parang giveaway na lang yung volume, parang ganon. Halimbawa, sa pang-example, pinagawa ng customer ay mic lang, nagpalit ng dalawang pihitan, yung mic volume at saka mic echo. Tapos okay na yung mic. Ilang linggo binalik ng customer kasi nasira isang channel, hindi tumutunog. Kasama ba sa warranty yun? Hindi po kasama sa warranty yun kasi unang-una hindi naman ginalaw ng technician kung ano mang sira doon. Ibig sabihin, may ibang pasira na doon. Pero, mura lang yung paggawa. Mura lang din yung labor. So, kadalasan naman yan sa mga mic volume, mga siguro 350 pa 500. Depende sa tobol ha. 350 pa 500 lang din ang singilan ko dyan. So, paano naman kung halimbawa, ang dami kong halimbawa, no? Paano naman kung pinapalitan ng customer ay yung may kalawang lang doon sa mainboard, sa may main amplifier section. So, doon lang din yung warranty. Paano kung halimbawa, pagpalit doon, may sira pa yung speaker selector, labas din yun. Kaya doon pumapasok yung overall. Sa overall repair kasi, lahat ng section, from input selector, papunta sa main volume, papunta sa tone control, sa mic, sa power supply, lahat po yun kinicheck. Pag overall kasi fixed din ang bayad doon. Kumbaga, titingnan ko yung sitwasyon, kung gaano kalala yung sira, tapos magbibigay tayo ng fixed na price o kumbaga kontrata. Kasi maramihang pyesa na yung papalitan eh. Unang-una dyan, sa overall kapag sobrang dumi na ng board nyo, hinuhugasan or nilalabahan ko yung mga board. Kinakalas ko lahat. Sa basic repair, hindi na ginagawa yan. Sa basic repair, tama lang nabugahan ng hangin yan. Kasi nga, hindi mo pwedeng galawin yung ibang parts o ibang section. Kasi doon lang tayo kung anong sira lang. Yan.
magkaiba po kasi yung overall repair at saka no. Kaya lagyan natin ng division o ng distinction kung ano yung ginawa o kung ano yung method na in-apply natin doon sa amplifier para mabilis din tayong kung sakaling mag-back job o may warranty. Kaya napakahalaga mga boss na bago simulan ang repair, hanggat maaari bago simulan yung repair or bago galawin yung amplifier, mapa-customer man o technician, mag-usap muna. Yun ang pinakamahalaga. Pag-usapan muna, sa akin as a part ko na technician, ang gagawin ko dyan, titingnan ko. Then, i-explain ko sa may-ari, ilalatag ko yung option na pwedeng gawin. Ngayon, yung may-ari magde-decide. So, kung pupunta siya sa basic repair, ipaliwanag ng maayos. O boss, yung warranty natin, halimbawa sa volume. O volume lang tayo ha. Kung may ibang problema yan sa mga susunod, ay hindi po sakop ng warranty yan. So, paliwanag natin ng maayos. Hanggat maaari, kung mayroong resibo or mayroong kasulatan, ilista. Tapos papirmahin yung customer para malinaw din sa customer. Kung hanggat maaari, kaya isulat sa resibo or sa papel, gawan ko nga balang araw yan. Hindi ko pa nagagawa yan na explain. Kaya nga naman hindi na ko gumagawa ng lista kasi halos lahat ng repair ko dito ay binibidyohan ko. Binablog ko para makita din ng customer kung ano yung mga pinalitan, ano yung ginalaw sa amplifier niya. Pero kadalasan nun sa mga overall repair na. Sa mga basic kasi, pag basic repair lang kasi kadalasan on the spot pwede mong i-repair yun na tinatawag nila na repair while you wait, yung aantay na lang ng customer. Yan. Pero sa ngayon kasi mga tinatambak sa akin dito, kadalasan talaga yung mga full restoration or yung mga mahirap na talaga gawin o matagal gawin. So pabor din naman sa akin yan kasi ayoko namang pinipressure ako yung minamadali. Minamadali ako. Gusto ko lang nag-repair ako na laylo lang, kalmado lang, easy lang. So mas maganda yon kasi minsan pag nagmamadali ka mag-repair, may anong tawag dito, may hindi ka napapansin or ano ba sa English yun, ano sa atin yung may na-overlook ka, may hindi ka na pagtuunan ng pansin na may problema na pala din. So mas prone yung back job sa mga basic repair in the sense na hindi mo naman chinik up lahat kasi nga nilagyan natin ng division yung proseso ng repair. Well, for protection na rin yan sa customer at saka sa technician. Kasi may mga customer din naman kasi na minsan hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng warranty. Halimbawa, may customer dito. Ito nangyari sa totoo. Nagpapalit lang sa akin ng speaker terminal. Speaker terminal. Ngayon, sabi niya bakit daw mahina ang tunog ng amplifier niya. Sabi ko, boss, kung gusto mo i-overall repair natin. Kasi habang ginagawa namin, napansin ko na may mga kulukalawang na din. Pag pinihit mo yung tone control, yung bass, treble, middle, yung parang ganon. Saka yung volume, gumagano na. So, sabi ng may-ari, saka na yan pag may budget na. Pero, bumalik siya at sabi niya, mas parang hindi man maayos yung gawa mo Parang mahina ang tunog ng Sabi ko, tika lang, ano bang ginawa natin doon? Nagpalit ng speaker terminal. Yung sa likod, yung kabitan ng speaker. Sabi ko, yun lang naman ginawa natin doon. Wala namang kinalaman yun ng sabi niya, akala ko pag nagpalit doon kasi yung speaker terminal niya mga boss, hindi na mapihit. Medyo matigas na kasi nasunog na. Kaya akala ko lalakas. So, kung gusto mo boss, sabi ko, i-overall repair natin yan. Sagot naman yan. Boss, medyo magastos rin Sabi ko, tiyagaan mo na lang na mahina. Mahina kasi hindi naman natin pwedeng i-warranty yan na hindi naman natin ginalaw yung part na yun o hindi sakop ng repair natin. Yun ang para din sa customer, para maintindihan rin ng customer kung hanggang saan lang yung sakop ng warranty at hanggang saan lang yung pwede nating galawin. So may mga customer kasi na porkit nahawakan mo na o nahipo mo yung amplifier, lahat na ng party dyan warranty mo na. Hindi naman po ganun. Kung hindi naman po natin i-repair yung part na yon o yung section na yon, hindi po kasama sa warranty yan. May mga customer may mga customer din kasi na
dapat binuksan mo na, tiningnan mo na eh. Naisagot ko naman dyan eh, kaya nga pinili nyo yung basic repair kasi nagtitipid kayo. Nagtitipid kayo pero gusto nyo yung ano, kahit sa mga hospital ganun din, di ba? O kaya sa mga, may mga package na tinatawag. Kaya gano'n, naglagay ako ng division sa pag-a-approach o sa klase ng repair na ilalapat. Kapag nagtitipid yung customer, basic repair o kaya yung sinasabi na boss, baka pwede mong gawa ng paraan. Payag naman tayo doon, as long as yung may-ari yung nag-initiate or nagsabi or yung may-ari mismo ang may gusto. Ang masama lang dyan kung yung may-ari pinagawan sa'yo ng paraan tapos sa iba na pinagawa tapos siniraan ka pa. Yun ang pinakamasaklap doon mga boss. Sa'yo pinagawa ng paraan kasi wala siyang budget tapos sa iba niya na pinagawa tapos yung pinagawa niya ng paraan bandang huli kapag tinanong ng ibang technician ikaw nang sisisihin. Sabi iwan ko doon sa sa unang gumawa kay Bob pina-repair ko ganyan ang ginawa. Minsan kasi sa kwento ng customer pwedeng accurate, pwede rin hindi. Ganon din naman. So yun lang mga boss, sana malinaw na yung paliwanag natin tungkol dyan sa dalawang klase ng approach sa repair. Basic repair, yung mga halimbawa may pinahinang lang yung customer, may pinapalitang pyesa or pina-check lang o pinaayos kung ano lang yung pinaka concern niya versus doon sa overall repair na lahat ng section, lahat ng ano ay gagawin. So mga boss, i-PM nyo na lang ako kung gusto nyo magpagawa, kung sa akin gusto nyo magpagawa. Meron tayong Facebook page na pwede nyo akong i-message doon. Basic Bob din yung nakalagay, pati logo. So ilagay na lang natin dyan sa screen. Okay? Maraming salamat.